Mga pro-China daw kasi etong mga ito. Nagtaka ang mga netizens kasi hindi lang po si Sara Duterte at si Digong ang tinanggal, kasama na rin si Gloria Macapagal-Arroyo at si Erap Estrada. Yun po talaga ang unang iisipin ng mga kababayan natin, pro-China. At posible nga na etong mga ito ay mga spy ng China. Mantakin mo kung paano yung nilagay sa kapahamakan ang ating bansa sa mga ginawa niyong yan. Anyway, kung totoo man, ano ho. Pero, una, anong sabi? Na itong si Sara Duterte daw naman ay hindi na relevant sa posisyon na yan. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, at the moment the VP is not considered relevant to the responsibilities of membership in the National Security Council. Dahil daw siguro doon sa pagbabanta, pagbubulalas, yung pag-alburuto nga na lang sa Sara Duterte. Kaya yan, syempre hindi pwedeng naandyan si Digong sa council at wala si Sara Duterte. Diba? Ipinaliwanag ng Malacanang na ang pagkakatanggal nga dito kay Sara Duterte sa National Security Council ay dahil sa hindi na nauugnay or nababagay, hindi na relevant etong si Sara Duterte sa posisyon na yan. Totoo, dahil siguro naman hindi kawalan ito kay Sara Duterte. Pero syempre, magingit-ngit sa galit yan. Ang dinig nga natin ay kailangan daw niya ng paliwanag. Paliwanag daw galing sa nasa Malacanang kung bakit siya ay tinanggal nga dito sa National Security Council. Pero ang totoo, irrelevant nga. Hindi siguro rin kawalan. Ulitin ko lang kay Sara Duterte etong pagkatanggal sa kanya bilang miyembro nga ng National Security Council dahil may ibang pinagkakaabalahan ang isang katulad ni Sara Duterte. At yung pwesto niya dito sa NSC ay hadlang lang sa kanyang mga trabaho. Ano daw yung mga trabaho ni Sara Duterte? Wala ka daw mahihita or wala daw siyang mahihita dito sa National Security Council na ito. Dahil wala naman daw makukurakot dyan, sabi ng mga kababayan natin. So, abala ang vice presidente sa ibang bagay. Kaya hindi talaga nila, or iisipin siguro na itong isang ito na hindi nga ito kawalan sa kanya. Balikan lang natin, bakit nga ba isinama ito sina Erap, sina Arroyo? Maganda yung paliwanag ni PBBM tungkol dyan. Ito kasi ay tinatawag na restructuring. And it shows the president to support or other officials rather, or private citizens to the council as needed. Totoo, maganda to, restructuring. Bakit? Ito bang mga ito ay meron pang kapasidad nga naman, di ba? Para mag-advise? Meron pa ba silang kaalaman tungkol sa... Anyway, naging presidente, so talagang may alam sa tingin ko, pero hindi na kasi relevant. Katulad ng sinabi ni Marcos Jr., ni President Marcos Jr. At ito po ay desisyon ng Malacanang, desisyon ng ating presidente. Ito yon. President Ferdinand Marcos Jr. has reorganized the National Security Council. At tinanggal na nga itong mga ito na pro-China. Anyway, siguro naman ay alam na po ng mga kababayan natin kung anong banta or kung ano ang pwedeng magawa ng mga Duterte. Kaya eto na, alangan namang isali pa sila sa usapin ng national security kung sila mismo ang banta ng ating bansa. Ito yon, binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Security Council sa ilalim ng Executive Order 81, hindi kasama nga ito si Sara Duterte at si Digong at iba pang dating Pangulo. Etong kautusan na ito ay nilagdaan ngayong Disyembre nga, o noong December 30 pa, pero kamakailan lang isinapubliko at ginawang pampubliko nga noong Biyernes. Ito ay naglalayong husayin ang kakayahang umangkop ng konseho sa mga umuusbong na lokal at international na mga hamon. Hindi na kasi angkop. Obsolete na yung idea ni na Erap. Obsolete na yung idea ni Arroyo. At baka yung kay Digong ay obsolete na rin. Yun po ang kadahilanan
Pero maganda na isipin na rin ng mga kababayan natin na etong mga ito ay pro-China.